Bella, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. DOST? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ayan, Biyernes na naman po ng hapon. Magandang hapon, bright and sunny finally na hapon po sa inyong lahat. Kumusta po mga kababayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers. Ako po ang inyong lingkod sa hapon na ito, Assistant Secretary Kiko de Guzman po ng National Reintegration Center for OFWs, at matagal-tagal kaming hindi nagkasama on air. Kasama ko uli ngayong hapon na ito ang aking partner, Asik Benny. Bati ka muna. Maraming salamat, partner. At mula sa Land-Based OFW Concern, of course, Asik Benny, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang atin pong programa ay palagian nyo pong masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Live na live po dito, Radyo Pilipinas, at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sabayan din kaming napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Good afternoon, partner. Ayan. Magandang araw din na Asik partner at sa lahat ng ating taga-subaybay sa lahat ng sulok ng mundo. Parang nitong nagdaang linggo isang linggo tayong hindi naman lumalangoy, pero isang linggo tayong sumusuong sa medyo kasungitan ng panahon, di ba? Maulan eh. Yes po, pero partner, in spite of that, alam ko nagkaroon po tayo ng magandang event nung Lunes. Kasi doon po nakita natin at ipinarada natin yung mga produkto ng mga OFW. Partner, ito pa yung programa mo. Pakibigyan nga ng konting... Maya-maya, i-ano natin, may pinaprepare yata tayo na konting pa-intro dyan eh. At ano ngayon holiday ngayon. Pero andito tayo. Isang linggo po na isang linggong on-off ang weather. Pero sabi nga, ang biruan nga natin di ba? Ang biruan po, work from home daw. Sabi namin, work from home. Kami ay naka-work from tahanan, di ba? Yes. Full force po ang buong DMW. In fact, nung Wednesday, nung Miyerkules po lamang, ay no less than Congressman Brian Revilla joined us at the Department of Migrant Workers. Talagang binalangkas po, talagang pinagtuunan ng pansin ang nalalapit na budget season ng mga opisina ng gobyerno. At of course, regularly we present the programs and the accomplishments of the department. So that's mostly the entire week, 'di ba? Isang linggo halos 'yan at andun naman tayo sa pang-araw-araw. Yes, oo, kaya Partner, aywan ko, gusto ko munang batiin yung partner ko last time ng kanyang maligayang araw.
Asik Jerome Oo Alcantara. nga pala, ayan, happy birthday to Assistant Secretary Jerome Alcantara of DMW Adjudication and Regional Operations. And At saka si Ma'am Estel the other day. Of Estel, course, sa Ople. happy birthday din of course sa ating kaibigan Estel Ople, of course, of the Ople Policy Center. Alright. Babatiin ko rin po yung dating Belated. dalawang Yusek natin. Belated. Si Yusek Nikki. Belated kay Yusek Nikki, Tutay of course, and belated din sa aming paboritong tatang. Yes. Ayan, Undersecretary Bernard Olalia, of course, na nag-birthday nitong nakaraang linggo lamang. Ayan. Okay, samantala narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang balitang DMW. Balitang DMW. Patuloy na pinapalakas ng Pilipinas at ng Vietnam ang kanilang ugnayan bilang bahagi ng kooperasyon sa ilalim ng ASEAN Chairship ng Pilipinas. Sa pangunguna ng Department of Migrant Workers, nagpasalamat si Secretary Hans Leo Kakdak sa suporta ng Hanoi sa pamumuno ni Vice Minister Vu Thien Tang ng Ministry of Home Affairs. Layunin ng mga kasunduang itinutulak ng Pilipinas na maisulong ang makatao, makatarungan at ligtas na migrasyon para sa mga manggagawang Pilipino, lalo na iyong mga nandoon sa Vietnam. At balita dito naman sa Department of Migrant Workers, opisyal nang binuksan ng DMW ang Buy Local, Buy OFW or BLBO, showroom at Jobs Connect Plus Kiosk sa Mandaluyong. Layunin itong palawakin ang kabuhayan at oportunidad sa trabaho para sa mga nagbabalik na OFW. Kasama sa paglulunsad ang ribbon cutting na pinangunahan ni Secretary Hans Leo J. Kakdak at mga OFW entrepreneurs. Sa bagong pasilidad, mas madali nang maipakita ang produkto ng OFWs at matutulungan silang makahanap ng trabaho. Ayan, at sa iba pang mga balita, mahigit 280 na OFWs naman sa United Arab Emirates ang sumailalim sa TESDA Overseas Competency Assessment upang patunayan ang kanilang kasanayan. 255 ang matagumpay na nakapasa sa iba't ibang larangan gaya ng caregiving, healthcare at barista skills. Binigyang diin ni Ambassador Alfonso Ver na ang skill certification ay susi sa mas mataas na oportunidad sa trabaho at kumpiyansa sa global market. Sa pahayag naman ng TESDA, sa bawat sertipikasyon, mas tumitibay ang kinabukasan ng OFWs at ang kanilang kakayahang makipagsabayan sa buong mundo. At sa pagpapatuloy ng ating balita, nailigtas ng Department of Migrant Workers National Capital Region ang 68 o 68 OFW applicants mula sa tirahang siksikan, delikado at walang rehistro. Agad silang inilipat sa OWA-accredited Kabayan Hotel para sa mas ligtas na tuluyan at agarang tulong. Sa isang operasyon sa Parañaque, natuklasan ng team ang matinding paglabag sa kaligtasan at dignidad, kabilang ang withholding ng pasaporte at kawalan ng maayos na pasilidad. Muli namang tiniyak ng DMW na ang kapakanan at seguridad ng OFWs ang kanilang pangunahing prioridad. Samantala, nananawagan naman si Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdeavilla ng mas gender-responsive na proteksyon para sa mga OFW at kanilang pamilya. Kabilang sa mga panganib na kinakaharap ng kababaihang OFW, binigyang diin ang illegal recruitment, karahasan laban sa kababaihan at mga bantang online na nakakaapekto di lamang sa mga kababaihang OFW, gayon din sa anak ng mga OFWs. Isinusulong din niya ang pagbibigay ng counseling sa mga pamilyang naihiwalay dahil sa migration, mas mahigpit na pagmamatiyag laban sa harassment sa mga seafarers at mas maayos na koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Tiniyak naman ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang buong suporta ng kagawaran upang maprotektahan ang mga OFW at matiyak na hindi napapabayaan ang kanilang mga pamilya. At sa pagbisita sa DMW Central Office, ipinaalala ng Blas A. Policy Center and Training Institute President Estel Ople Osorio na ang kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya ang dapat manatiling sentro ng serbisyo publiko.
Hinikayat niya ang mga kawani na laging balikan ang pangunahing dahilan ng kanilang paglilingkod, ang tulungan at protektahan ang mga Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat. Tiniyak din ni Opli Osorio na patuloy makikinig at tutugon ang Opli Center sa mga pangangailangan ng mga OFW at kanilang pamilya. Aniya, sa bawat programang ipinatutupad at serbisyong ibinibigay, ang pangunahing layunin ay ang mapabuti ang buhay ng mga OFW. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa kwento ng tagumpay. Kwento ng tagumpay. Ayan. At sa loob ng 14 na taon ay nagtrabaho ang ating guest bilang domestic worker sa Singapore para sa kanyang pamilya. Pero sa kanyang pag-uwi, isang bagong oportunidad ang nagbukas sa pamamagitan ng SPIMS o sa Pilipinas, Ikaw ang Ma'am at Sir program. Ayan. Mula domestic helper, isa na siyang Teacher 1. Makakakwentuhan naman natin si Teacher LV Madahan. Magandang araw po, Teacher LV. Ayan. Online na ba si Teacher LV? Ayan. Teacher LV, good Teacher afternoon LV, po. magandang araw po. Good afternoon din po. Good Ayan. afternoon. Ayan, good afternoon ma'am. Ma'am, kumusta at saan ka ba nakabase ngayon? Saan ka nagtuturo? Nagtuturo po ako sa province ng Capiz sa Batabat Elementary School po. Ayan. Capiz. Panay Island, Region 6 Capiz, po. Region 6. Yes, Parang Region maraming 6 po. aswang dyan, di ba? Wala naman, hindi ako nakita ng aso. Ayan, yan ang biru-biruan pag Opo. diyan. Pero marami tayong kaibigan diyan sa Capiz. Napakabait ng ating mga ano yan. At of course, very welcoming ang ating local government diyan sa Capiz. In fact, we're going to establish soon a regional center, a provincial center in Capiz, and several training programs na napa-ano rin yan sa Rojas City in particular. Ayan ay inaasikaso ng ating regional director diyan, RD Glenda Aligonza. Ayan, syempre. Ma'am LV, ano ang kwento mo bilang isang OFW? Kailan ka ba nagsimula sa iyong kwento ng pag-abroad? Ayan. Nag-start po ako nung year 2025 po. Bilang isang OFW. Noon po, wala po akong day off noon for almost 4 years. Mhm. Tapos, after 4 years, pinayagan na ako ng lumabas ng amo ko. Pero magsimba lang muna ako. After mass, babalik ako sa bahay. Gagawa po ng lahat ng gawain. All around po. Pag-alaga ng matanda, paglilinis, pagluto ng pagkain, lahat-lahat. Mm-mm. But prior to going overseas, Singapore ito, tama ba, ma'am? Opo, Singapore po. Oo. Prior ka na magpunta ng Singapore, ikaw ay nagtuturo na ba dito sa Pilipinas o ano ang line of work mo bago ka nag-abroad? Bago po ako nag-abroad, nakakuha po ako ng LET exam pero hindi po ako nakapasa. So I decided po na mangibang bansa. At the point po na hindi ko po alam kung magbabalik pa po ako sa Pilipinas, mag-teach po, o doon na lang ako manatili kasi mabait naman yung mga amo ko. Yung turi nila sa akin parang pamilya nila. Kung anong kinakain nila, ano yung mga gamit nila, gamit ko rin. Chinese po ang mga amo ko. So, Ma'am Elvi, maliban doon sa naging regular na routine nyo po na simbahan, bahay, ano ba, mayroon ka bang mga na-encounter na medyo karanasan na medyo hindi naging maayos at sabi mo, ayaw ko na, uuwi na ako sa Pilipinas. May mga ganyan ka bang nangyari during this time? Opo, mayroon po. Kasi yung alaga ko pong matanda, nung una, po siya, makalakad pa po siya. Pero nung mag-aabot na po ng 4 years, hindi na po siya masyado makalakad. Tapos pinapaliguan ko na siya. Ako na po naglalagay ng, yung may kulon
cancer siya, yung dito sa gilid. Yung bag Dito na po, opo, binutasan. oo. Opo. Tapos binibigyan ko siya ng gamot. Tapos hating gabi, gigising ka. Yung tulog ko, konti lang. Minsan mayroong 3 hours, 4 hours. Tapos kinabukasan, gising ka na naman, trabaho ka na naman. Pero yung time na yon, sabi ko, God, kaya ko pa. Pero hindi ko po inisip na titigil na ako. Sabi ko, bigyan mo lang po ako ng lakas na lahat ng pagsubok makakayanan ko. At ma'am, when did you decide na parang sabi mo, okay, nakailang taon na rin naman ako dito sa abroad, baka time na ring bumalik. Paano po ang desisyon na ito? Yun po yung 2019 po. Umuwi ako nung December na yon. Sabi ko, uwi na lang ako. Pero that time, parang hindi pa po ako mapag-decide na uwi. Yung contract ko, nirenew ko lahat. Sabi ko, babalik pa ako, sabi ko. Pero nang naisip ko na, sabi ko, napapagod na ako paulit-ulit. Nung dumating yung pandemic, sabi ko, parang ang hirap bumalik. At nagkaroon po ako ng problema sa health ko. Tinawagan ko yung amo ko, sabi ko, ma'am, hindi po ako makabalik kasi mayroon akong problema. Yung dito sa breast ko. Sabi ng amo ko, magpagaling ka. Antayin ka namin. Kung gagaling ka, kung gusto mo pang bumalik, welcome ka pa rin sa family namin. Pero nung time na yon, dito ako sa Pilipinas, hindi pa po ako nakapagkuha ng board exam noon. 1 week before mag-close na po yung board exam, para sa exam, nag-decide po ako na, sabi ko, kahit license lang po, mayroon ako. Sa edad ko kasi, 42 na ako nung umuwi ako sa Pilipinas. Tapos nung time na yon, nakapasa ako sa LET. Tapos, nalaman ko nung time, yung classmate ko ng college, nag-post po siya tungkol sa SPEMS. Sabi doon sa email, pinost niya doon sa social media, sabi, congratulations, you are batch 46, I think. Tapos, nung time na yon, minisage ko po siya. Sabi ko, paano po doon mag-apply? Pagkatapos, sabi niya, bigay ko sa iyo yung link, ikaw na po yung bahala. Doon time na yon, pagdating agad ng license ko, nag-online po ako. At doon, lucky na natanggap po ako at nagsabi doon na, congratulations, you are batch 47. Ayan. Sobrang saya kasi ilang years akong nagtiis, malayo sa pamilya, malayo lahat. Kapag nagkasakit ka, walang doktor, ikaw mismo sa sarili mo. Nagkasakit ako noon one time na hindi pwede makapunta yung amo ko. Kahit isa, hindi po lang pwedeng pumasok. In-isolate po nila ako noon for 5 days. Pero wala naman silang nakita na marami silang test na inano sa akin, pero walang result kung mild lang, yung parang nilagnat ako, tapos yung parang may tumutubo sa aking katawan. Pero lucky ako kasi yung mga amo ko, mababait sila. And of course, ma'am, syempre, lucky ka dahil ikaw ay nandito na sa Pilipinas at ngayon ikaw syempre ay kasama mo na ang iyong pamilya, hindi ba? Opo, sobrang saya ko kasi sa almost 4 years po, pag Christmas, sumisimba ako. Kasi pinayagan naman ako ng amo ko, sige, magsimba ka. Pero pagkatapos uwi ka, sabi ko, sige, nung time na Christmas kasi, dapat kayakap mo sila eh. Iniiyak ko na lang. Sabi ko, sana sa Pilipinas ako. Pero, dahil sa sobrang hirap ng buhay, tiniis ko po. Ayan. Ako po yung panganay sa amin na magkapatid. At sobrang saya ko po dahil natanggap ako sa SPEMS.
malaki ang naitulong po ng SPEM sa aming mga OFW. Ayan, salamat din of course ma'am. Siyempre ipinagkatiwala ninyo yung kumbaga yung future ninyo ay ipinagkatiwala ninyo na matulungan kayo ng programa na ito. 'Di ba partner ano? Yes, partner. Of course, naikwento nyo na yung proseso, pero tatanong ko na lang para sa nakikinig nating mga nag-aantay pang basis. Nagkaroon ka ba ng time na medyo may mga time ba na nahirapan kang proseso or smooth sailing lang po yung proseso ng pagpasok mo sa SPEMS? Ay, ito po. Nung agad ko po natanggap yung license ko po, nag-online ako agad. Nag-online po ako agad doon. Pagkatapos, after siguro mga 1 month, tagal 1 month, nag-reply sa akin. Sinagot yung email ko, sabi niya, ay congratulations, you are batch 47. Ay, hindi, ako, sobrang saya ko kasi hindi ko talaga akalain na papasok ako doon. Tapos, binigay nila yung lahat po na requirements. Yung mga, kung kailan ka pumunta sa Singapore, nakailang years ka doon, kailan ka umuwi ng Pilipinas. Yun po, lahat po ng mga, at saka yung work permit po, hinihingi po nila. Ayan, Tapos sinabi nila na after few months pa po, babalik sa akin. Nag-antay ako medyo matagal, sabi nila, maglagay po ako ng school, kung anong school yung gusto ko, kung saan ako kung malapit sa bahay, ilagay mo kung saan. Na-localization ka ba, ma'am? Ibig sabihin yung malapit na school, ayan, di ba? Kasama rin ng mga SPEMS teacher natin sa localization program, of course, ng Department of Education, yung malalapit na paaralan o malalapit na school. Oo. 2 minutes walk lang po sa bahay. Ay, wow! Wow! Sabi ko sana, malayo ang exercise ni ma'am. 2 minutes. Ma'am, opo, nakwento mo yung so since 2019, you've already been 2020, I assume, 2020, 2021, bahagi ka na ng DepEd family, of course, ang Department of Education. Binabati po pala namin, Secretary Sani Angaray, isa sa mga pinakamatikas na partner sa pagtulong sa reintegration niya ng OFWs, isa sa mga partner agencies natin ng DepEd. Ma'am, you've been teaching for around 4 years, 5 years. Anong rank mo na ngayon, ma'am? Ay, 3 years pa lang po. 2023 po ako nakapasok. 2023 ka na in. Opo. Kasi po, yung pag-antay ko ng SPEM, umabot ng 1 year po. Kasi yung saka pandemic nga pala ito, partner. Ito yung pandemic batches, yung hirap ng documentation kasi yung documentation kailangan. But in those 3 years, ma'am, in those 3 years since 2022, 2023 that you've been part of SPEMS, anong rank mo ngayon? Teacher 1? Teacher 1 po. Ayan. Pero ma'am, soon magiging bahagi tayo ng kasi sa DepEd ngayon ay meron na tayong promotion, kumbaga na hindi hinihintay yung CP po, nag-apply po ako. Yes, ma'am. Oh, okay. Ma'am, may ano ka pa ba, ma'am? Meron ka pang wish sa katulad mo na SPEMS at sa mga iba pang mga SPEMS teacher? Ikaw personally, may wish ka pa ba na gusto mong ilapit at sana ay matulungan ka sa iyong career progression? Wish ko lang po na sana po yung lahat na katulad ko po ng mga OFW na guro din sa ibang bansa, hindi po sila mawala ng pag-asa. Mayroon po tayong SPEMS. May willing po sila magtulong sa atin. Kahit anong hirap ng buhay kayanin. Dahil lahat yon sa 14 na taon po, lahat po ng hirap. Ngayon, sobrang saya ko na po kasi naging isang ganap na guro ako sa pamagitan po ng SPEMS. Ayan, at sana po marami pa po kayong matutulungan na gaya naming mga OFW.
Of course naman, Partner, ma'am. akala ko yung wish ni Teacher Elby na after 3 years dapat head teacher na siya or principal. Oy, Ganun dapat. Oo, pero partner, partner in ano at thank you ma'am doon sa parang pang-closing ni ma'am na part na 'yan. Thank you ma'am for that kasi nakakataba ng puso especially on our part kami ni ASIC Veni bilang bahagi ng reintegration program. Nakakataba ng puso yung journey talaga ng ating mga SPIMS beneficiaries. And ma'am, ayoko i-preempt yung announcement pero ma'am, watch out for September Teachers Month. May munting handog po kami sa mga nagbalik na SPIMS teacher. Kasi sabi nga namin, 'di ba narinig natin nung SONA ni Presidente. Sabi niya, welcome home sa ating mga bagong bayaning guro. Diba? And of course, tayo sa DMW, we call them twice the heroes. Diba? So twice the heroes. The good thing about it sa kanila would be, of course, diba? Bagong bayani bilang OFW, bayani din syempre bilang mga teachers naman dito. And of course, this Teachers Month, we're going to roll out a new program, especially for our SPIMS beneficiaries. At syempre gusto natin yung career progression, gusto natin yung upskilling, gusto natin yung training, at gusto natin ng continuous learning. So sa mga ka-SPIMS po dyan, ayan, alam namin maraming nakikinig. Sa mga ka-SPIMS natin ay patuloy lamang po kayong sumabaybay at patuloy lamang po kayong sumuporta sa ating mga programa. Ilang tulog na lang yan. Maraming salamat, Teacher Elby Madahan. Thank you po. Okay, sa aming pagbabalik, makakakwentuhan naman natin ang isa nating kababayan na patuloy na pinayayaman ng kanyang kaalaman sa Amerika. Hindi lamang para sa sariling pag-unlad, kundi upang balang araw ay maiuwi at maibahagi ito sa mga Pilipinong guro at mag-aaral. Kilalanin siya sa pagbabalik ng tahanan ng OFW. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya. Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas. Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14.
ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao. Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement. Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Ayan, kabayan. Alam mo ba na may 24/7 centralized one-stop hub ang gobyerno para sa agarang tulong sa mga distressed na mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya? Ito ang One Repatriation Command Center o ang ORCC ng Department of Migrant Workers. Inilunsad noong July 20, 2022, nagbibigay ang ORCC ng agarang tulong para sa emergency repatriation, medical aid at legal support. Mula July 2022 hanggang May 2026 ay umabot na sa mahigit 29,000 RFAs o request for assistance ang natanggap at 22,500 o higit pa ang nasolusyonan ng ORCC. Maaaring maabot ang ORCC sa pamamagitan ng pagtawag sa 24/7 hotline, dial 1347 lamang po, pag-email sa repat@dmw.gov.ph o kaya naman ay pag-walk-in sa DMW Central Office o kaya naman sa regional offices. Para sa ibang impormasyon, magtungo lamang sa aming website www.dmw.gov.ph. Ayan. At dumako naman tayo ngayon, partner, sa Ikwento Mo Kabayan. Ikwento Mo Kabayan. Maraming Pilipino ang nangingibang bansa para mas sa magandang oportunidad. Pero para sa ating kababayan na makakakwentuhan natin ngayon, may isa pang malinaw na dahilan ng pagpunta naman niya sa Amerika. Ito ay ang matuto, maranasan mismo ang kanilang sistema ng edukasyon, at balang araw ay maiuwi sa Pilipinas ang mga aral na maaaring makatulong sa ating mga guro at estudyante. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kanyang journey bilang Filipino educator abroad at kung bakit para sa kanya ang pagpunta sa Amerika ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kanyang makukuha, kundi kung ano ang maaari niyang maiuwi para sa Pilipinas. Kabayan, kasama natin via Zoom, Dr. Sandy Vance Latergo. Welcome sa tahanan ng OFW, Doctor.
Hello, Asik Benny and Asik Kiko. It's such a wonderful honor po to be in your program po, Tahanan ng OFW. Hello po sa ating mga viewers and listeners po. Dr. Latergo, bago ang inyong journey sa Amerika, paano nagsimula ang kwento ninyo bilang isang guro sa Pilipinas? Okay, so Asik Benny, nagsimula po ako bilang isang teacher po in a private institution, South Hills Academy po, and Colegio San Agustin Bacolod, both in Bacolod City. And then nagpa-rank po ako in the schools division of Cadiz City, and na-assign po ako sa Bukid. So they said na, okay, sa Bukid ka, tatanggapin mo ba? And then tinanggap ko po. Medyo napakalayo po that time kasi wala pa pong konkretong kalsada. And then I've seen talaga a lot of poverty, a marginalized sector po. And then yan po nagpamulat talaga sa atin that we need to do po kung ano po yung makakaya natin. Not only longing po kung ano magagawa ng gobyerno po sa atin, but ano po yung ma-offer natin sa ating gobyerno. And then dinala ko po doon ang ating mga stakeholders at mga education partners po ng mga institution kung saan po ako nagtapos at saka saan po ako nagtrabaho. So they have donated a lot of things po. And then doon po nakita ng Schools Division Office of Cadiz City yung potential ko po. And then I was promoted as Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking po in the Schools Division Office of Cadiz City in 2018. And then in 2019 po, na-promote naman po ako bilang Senior Education Program Specialist for Human Resource Development in the Schools Division of Bacolod City. So Bacolod City po is really kung saan po ako pinanganak and my hometown. And then I worked there in the division office for 4 years, and then na-transfer po ako as a senior education program specialist for planning and research po. So formerly, I am the in charge po of the trainings ng ating mga kaguruan sa Bacolod City, yung ating mga praise awards. Ako po yung nag-organize yan po, yung mga pre-retirement seminar po, mga ang parating ng mga teachers, sa mga beginning teachers po. And then, medyo stressful po. It's because of the training. Medyo in-demand po yung ating trabaho. At saka, so I transferred to planning and research po. So ako naman po sa mga researches before ako umalis. And then mga school improvement plans po and the division education development plan po ng ating schools division of Bacolod City. Ayan, Doc. For a time na nalinya ka sa sa school-based governance, yung SGOD na component ng ating division office. What made you decide na bumalik muli doon sa kumbaga sa curriculum aspect, sa pagtuturo mismo, in particular ay ang iyong pag-transition papunta naman sa pagtuturo sa US nonetheless, of course? So I do believe Asik Kiko that effective leadership and management talaga is rooted talaga sa ating totoong karanasan sa loob ng silid-aralan. And bago tayo magdala ng malalaking reforms and policies sa ating sistema, gusto ko talagang ma-stress out or ma-stress test muna ang mga teorya at data-driven models po natin. And dito ko po talaga nakita, noon akala ko parang okay na ako sa mga principles and theories po, pero iba po talaga. Lahat po, hindi po naging madali, hindi po naging simple yung journey po. Most especially po nung nauna po dito ako sa US, I've experienced a lot of anxiety po, and then talagang even ang aking teaching performance is affected. Kaya nga po na performance improvement plan din po ako sa former school ko. But I use it not as a weakness, kundi I use it as my strength. Nag-learn po ako doon. And parang way back then, parang uuwi na po talaga ako. Naoperahan pa po ako sa na-remove po yung gallbladder ko. Na ako lang po. And nagpapasalamat po ako sa mga kababayan po natin for their support. And they transported me po from Sholo to Glendale, malapit sa Phoenix po, which is the capital of Arizona.
Doc, nabanggit niyo po na nagsimula kayo dito bilang guro sa barangay at medyo mahaba-haba ang nilalakad niyo dahil hindi pa maayos yung kalsada bago kayo napunta doon sa na-promote. Kung ikukumpara po natin sa unang salta niyo sa Amerika, ano ba ang ang mas matinding adjustment na nangyari sa inyo? Yung pagpunta doon, mag-isa, o kaya yung nangyaring medyo nahirapan ka ng unang pumasok ka sa education system natin na na-assign kayo sa barangay? Yes po. Kutkot Elementary School po is located in the mountainous area of Barangay Mabini, Cadiz City. At saka po, yung hardship ko, it's more on the physical hardship. Like, paglalakad po. At saka yung accessibility, medyo mahal po yung pamasahe ng tricycle papunta at hindi siya all the time po na pabalik-balik kasi nga napakalayo at lubak-lubak yung daan. Parang lahat ng klase ng daanan ay madadaanan mo. So, and also pag pabalik ng every Friday po ay medyo early po kami. Kung hindi kami mag-early po ay talagang magagabihan kami sa daan. But right now, thankfully, konkreto na po yung daan doon sa Kutkot Elementary School. And kung i-compare po, iba po yung hardship naman po nung first year ako dito sa United States. It's more on a mental stress po. It's because dito naman sa Amerika, you will be dealing with a lot of classroom management issues such as paano po mag-deal sa mga bata. You are adjusting to a different culture, different rules po and regulations po. So, nagli-learn po ako from different support groups po natin na mga fellow teachers man here in the United States. Nagli-learn po ako at also listening to the advices po ng mga nauna po sa atin. Of course, and, Doc, oo. Nakita mo yung nakita mo yung both systems, diba? So, could you, of course, you've been mentioning about learning back here at home in the Philippines and of course learning there in the United States. Yeah. Do Filipino teachers have an advantage or at least may ano ba yung strength natin bilang Pinoy at ang Philippine education, kumbaga, na masasabi natin kayang-kaya natin makipagsabayan dyan? Actually, as a Kiko, I am so proud to be a Filipino. Kahit saan mo, I just don't know. Napaka-talented ng mga Pilipino, very resilient, very pliant, kahit saan mo dalhin, talagang namamayagpag. And it's very evident kahit saan ka pumunta, tumataas talaga ang data ng mga bata dito sa Amerika kung may mga Pilipino. So it's really contributing to the letter grade of the school at nagpapaangat talaga sa sa estado ng buong distrito, the school district here in the United States. Kaya marami talagang mga Pilipino and then we are helping each other, building up each other po. So hats off po ako, and then I'm very, very thankful po for the quality education that we got from the Philippines. Kasi po, I recently had my foreign credential evaluation and it was credited. Kung doktor ka sa Pilipinas, you're also a doctor here. Kung may master's degree ka sa Pilipinas, you're also a master degree holder here in the United States. So, and then hindi po yan lahat na privilege kahit dito po sila, ang mga local po. Matanda na po sila pero hindi sila makaretire because they're still paying their student loan. Napakamahal po ng college. Talagang dito ko talaga na-appreciate how blessed we are in the Philippines po to have free tuition fee in the state universities and colleges and also the local universities and colleges. And yan po talaga yung ipagpapasalamat natin. And then ang training po natin, kahit saan ilagay po ang Pilipino, talagang matiisin, matyaga, and very talented po. Okay, Doc. Of course, hindi naman tayo mamamayagpag sa ibang bansa kung wala tayong suporta sa ating mga kababayan. So, paano ba yung community at support system ng mga OFW doon sa ibang bansa habang nandun po kayo? Okay, so here in the United States po, kahit saan ka po pumunta, ay may mga Pilipino po. So, nagkakilala lang po sa mga party celebrations po, and then also, you can involve yourself in the different associations, different unions po, different organizations po.
At saka the network that we have among Filipinos is very strong. Marami po ditong Filipino store. Kahit saan ka pumunta, Filipino restaurant, at dyan po kayo nagkakakilala, dyan po kumukonekta. Because we Filipinos are warm people. We are very hospitable, friendly po, very accommodating. So, yan po talaga nakikita ko. Although hindi man tayo perfect sa Pilipinas, marami pong problema. Pero kapag napunta na po yung mga Pilipino dito, talagang hats off po. And then you can see po na yung fellow Pilipino mo po, parang pamilya mo na rin yung touring mo sa kanila. And of course, Doc, of course, siguro pa-closing na rin tayo doon sa interview. Next time, partner, dapat mahaba-habang pagsalat. Ang dami nating learnings na sa kanya. But speaking of learnings, ikaw ang gusto naming matanong. Ano yung mahahalagang learning siguro na sa iyong pananaw ay maiuwi or nais mong maibahagi, mga natutunan mo dyan na nais mong maibahagi din naman dito sa Pilipinas eventually? As a Kiko, the most important thing talaga na sinishare ko sa kada radio guestings ko is the financial literacy and financial education. It's not forever po na magsistay po tayo sa abroad. Time will come na uuwi po tayo sa Pilipinas, and then talagang when we came here sa United States or kahit sa isang bansa, parang na-shock tayo sa sweldo na napakalaki, and then we are living a life na parang one day millionaire. So I would advise to my fellow Filipinos po to really save for the future po, emergency fund, have savings po, and then not into lifestyle inflation. It doesn't mean po that tumaas na po yung ating kita, ay tataasin po yung ating mga gastos. So it's not how much you earn, but it's how much you save po. That's it po. Partner, ang dami nga dapat nating itanong. Hindi ko pa nga nabubuksan yung 5th International Conference na nanalo po kayo ng first prize. Pero maraming salamat po, Doc, sa pagbabahagi ng yung kwento dito sa tahanan ng OFW. Maraming salamat po, Asek Benny and Asek Kiko. Ayan, thank you very much, Doc. And of course, we hope na maka-interview. I like that last part, partner, regarding yung financial. Diba? Parang sad, considering of course he's a recognized educator, maraming mga awards, research and ganyan. Ang learnings talaga yung core sa mga kababayan natin na sa ibang sa overseas Philippines and overseas Filipino workers. And even you're one of our key advocates for that one. Yung patungkol sa financial literacy. Yes, ayan, yung pagsisave at napaka-importante po yan, syempre, isa rin sa mga programang atin namang tinututukan. Ayan. May mga konting announcement lamang po tayo bago po tayo mag-end of course sa ating programa. Ayan, naka-ready na ba? Wala pa. Kung naka-flash ating screen. Ayan. Ang ating pong BBM-NRN, ang ating bayanihan para sa balikbayang manggagawa ay dadalaw naman this time, babalik po muli ng NCR. Kami po ay nandiyan sa may San Andres Sports Complex sa may Malate, Manila. Ngayon pong August 26 sa Wednesday na po yan. Of course, Government Services Caravan, Overseas and Local Jobs Fair po ang aming handog. Naka-flash po sa inyong screen. You can scan that QR code and you could also visit the Facebook page of DMW NCR para po sa mga nagbalik na OFW families at of course dun sa mga nagbabakasakali rin naman na makahanap ng trabaho para naman sa mga nagbabakasakali pumunta sa ibang bansa. So meron din po dyan naman sa pakikipagtulungan syempre ng PESO at ng local government unit ng Maynila. At syempre po, September 2 sa mga kababayan naman natin dyan sa gitnang Luzon, 138th unang sigaw ng Nueva Ecija po at kasabayan po niyan, BBM-NRN goes to Nueva Ecija, bayanihan para sa balikbayang manggagawa. National Reintegration Network and Job Fair of course would be coming to the Nueva Ecija Coliseum in Palayan City on September
September 2, partner. So, dyan po mapapasayaw at mapapaindak ang ating mga taga Department of Migrant Workers naman. Katuwang syempre ang Peso Nueva Ecija, ang OWA ay aktibo rin po nating kasama at ang iba't iba pa po nating mga partner dyan. At makipag-ugnayan lamang po kayo sa Peso at ito po syempre inuorganisa sa pangunguna ng National Reintegration Center for OFWs at kami po muli ay nandiyan September 2 po 2026 sa Palayan City naman sa Nueva Ecija. Ayan. Partner, gusto ko lang batiin po ang ating mga PhilCom organization sa Jeddah, Saudi Arabia, ang OFW Council of Leaders. Nung nandun po kami, nagkaroon po. Sila Miss Mafi. Yes po, ng election ng first week ng August. At ngayong araw po, yung pag-take out for another 2 years. At ang Director General po ay naririilik ulit si Miss Mufida Daknas. Ayan naman ang ating kaibigan si Miss Mafi. Hello po, ma'am. Ako po ay looking forward uli sa ating mga masasayang kwentuhan every time na ako ay napapatungo dyan sa Jeddah. Ayan. Sa mga pinaka masayang PhilCom group ang ating Council of syempre dyan sa Jeddah. Na dami nating natututunan dyan, partner. Pag nandyan tayo, dami nating nakakausap. Yes. Diba? Sagutin ko lamang po, may mga dito na nag-comment, mabilisan lang. May nagtatanong kasi dito ng dati daw siyang OFW at naghahanap siya ng trabaho dito sa Pilipinas. Saktong-sakto po kanina doon sa pinromo namin, doon sa pinakita namin sa balita kanina. Bukas na po ang Jobs Connect Plus sa lobby po ng Department of Migrant Workers at sa mga susunod na linggo po at susunod na mga buwan ay magbubukas din po ng kaparehong kiosk sa mga regional offices po ng Department of Migrant Workers and soon online. Ito kasi, partner, yung pag bumalik ka ng Pilipinas and you're looking for a job or for an income stream o pagkakakitaan, syempre tayo bilang ating pagbibigay serbisyo sa mga OFW ay atin naman silang natutulungan. Either local job po, ima-match doon sa mga local na trabaho, katuwang ang Department of Labor and Employment, at syempre naman ay kung gusto pa nilang mag-upskill at gusto pa nilang mag-abroad uli, meron din naman tayong mga other labor markets din naman na pwedeng iabot o kaya naman ay pwede rin naman nating mai-match para sa kanila. So yan, Jobs Connect Plus po, available po yan sa DMW Lobby at sa Central Office Ortigas at sa atin na rin pong mga regional offices. Ayan. At dagdagan ko, partner, kung may mga business na po sila o negosyo na yes, doon po mayroon po kayong showroom. May showroom po kami doon. Kung may existing OFW business po, makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin. Watch out po sa ating catalog of OFW products. Talagang tinutulungan, pinupush na. Pag-usapan lamang namin ni Admin PY nitong nakaraan ang usapin tungkol dyan sa pagpo-promote at pagmamarket ng ating OFW. Nako, wala nang oras. Oo nga bilis. Kabayan, nasaan ka man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW. Ibahagi sa amin ang inyong mga kwento, karanasan, tagumpay at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message at i-share ang aming mga episodes upang mas marami pa tayong maabot na OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. At yan ang magiging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. DMW Advice OFW Concerns, ako ang inyong lingkod, Asik Benny Ligaspi. At mula naman po sa National Reintegration Center for OFWs, sa ngalan po syempre ng aming boss, of course, Secretary Hans Leo Kakdak at ang aming pong mga undersecretaries at mga kapwa ko Assistant Secretaries, Assistant Secretary Kiko de Guzman naman po. Patuloy po kaming maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Samahan niyo po kami palagi. Ito po ang tahanan ng OFW. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopi.com.